Samantala, alamin naman natin ang update sa epekto ng matinding pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ihatid sa atin yan ngayon ni Aya Macalma mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang hapon sa iyo, Aya. Magandang hapon sa iyo. Nadagdagan ng 3 ang bilang ng mga nasawi at sa kabuuang bilang umabot sa 9 ang patay dahil pa rin sa malalakas sa pag-ulan na nararanasan sa Mindanao. Pagkalunan sa hinang pagkamatay ng mga biktima, kinilalang sina John Michael Unson, 21 years old ng El Salvador, Misamis Oriental. Teresa Alcahamero, 90 years old, at Jose Del Campo, 79 years old na parehong taga Davao del Norte, ang mga nadagdag sa casualty, habang nananatili sa 6 ang sugatan at 3 na lang ang nawawala sa Oriental. Tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tumaas ang bilang ng mga evacuees sa kung saan umabot sa 97,900 na pamilya o 466,850 na individual mula sa siyam na probinsya ng Region 11, Region 12 at Caraga Region dahil sa taas ng baha sa kanilang lugar. Ayon kay Undersecretary Benito Ramos, ang Executive Director ng NDRRMC, unti-unti nang gumagana ang panahon sa Davao City dahil nalusaw na ang low pressure area na namataan na pag-asa kahapon. Kaya naman posibleng makabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga ilang lumikas. Bukas kung ito'y magtutuloy-tuloy ang magandang panahon. Pero bawal pa rin pumalawot ang mga mangingisda sa Eastern Seaboard dahil sa taas ng alon. Sa mga susunod na araw ay posibleng tumaas pa ang bilang ng pinsala at sa kabuuan umaabot sa 78.9 milyong piso. Ang inisang na halaga ng pinsala dahil sa lakas ng ulan sa Mindanao. Ang matasan na italang pinsala ay ang infrastruktura dahil 3 tulay ang nasira ng ulan. At yan ang pinaka-latest mula dito sa NDRRMC.